mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong crisis na ito ngayon, yung oil crash? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1973. Nangyari na to, no? 73 o 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Meron tayong kinakaharap ngayon sa krisis sa enerhiya, sa gasolina. Nagkaroon din tayo ng kinaharap noong, ikaw din ang mayor, pandemic. Oo. Papaano mo i-rate? Or alin ang sa tingin mong mas mahihirapan ka doon sa pandemic o ngayon? Kasi mahirap yung pandemic. You know, kami nila PRRD. Ito sabi ko naman sa inyo, I have to give credit where it's due. Si PRRD, alam ba, maga ngayon, di ba? Maga. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD kasama yung mga cabinet secretary. Meron silang... yung pinagpasyahan namin, re-recumpirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultahin muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na ni... nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag namin doon barbershop. Nasa sitio lang ako natutulog eh. Pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong crisis na ito ngayon, yung oil crash? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1973. Nangyari na to, no? 73 o 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yun? O APEC? Nagkaroon ng OPEC, yeah. Oo, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So ang point ko, ngayon ang problema lang natin ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. So kaya hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun eh. May mga nakikita akong mga pagkukumpara. Hindi. Magkaiba ho yung sitwasyon. Noong araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi there is yung clock umiikot pero alam mo may namamatay. Alam mo na eh. Alam namin lahat eh. Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta. Nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung nalubak ka lang o ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat ang mga ekonomista. Yun ang difference, itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Ngayon may playbook naman. Yung meron tayong gabay at susundan. Kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng COVID. Mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country
at 100 million. Mm. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang eh. Mm. Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay. Mm. May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Oh. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganon data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Oh, dahil hindi ka talaga mapapakali. Oo, pero ngayon talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May panahon pa makipag-date. Ay, noong panahon ni PRRD, nakakagulat din yun dahil sinabi ni Yorme, sa gabi kaagad, solve na agad yung problema. Sabihin, nakukonfirm na yung mga gusto nilang mangyari. Ito nga, yung ang excise tax lang, hindi matanggal kaagad eh. Oh, hindi nga madesisyonan. Yun na lang, di pa madesisyonan eh. Oo. Kaya nga, Yorme, kung sa tingin mo, Pero ulitin ko para lang naman I have to give credit where it's due. Hindi madaling magpasya pag economic policy. Correct. But Hindi anyway. talaga. I have to, kasi may mga ekonomista, baka mamaya alam naman alam ko yung ibig kong sabihin. Kunwari in fairness. kayo yung presidente, would you babawasan nyo ba yung excise Hindi, tax pero o yung pinangako ko sa VAT? kampanya yon kahit may krisis o wala 50% tax cut sa kuryente, 50% tax cut sa oil. Remember my ads? Tingnan nyo, i-google nyo. hindi, natatanda natin yun. Plataforma yun. Walang biro. So ibababa nyo yung Hindi VAT, ako kunwari ngayon. Iba- Hindi na to Kampanya to. theoretical. Sinabi ko yun sa advertisement ko eh. Kung ako'y mananalo, sinabi ko yung 50% tax cut sa oil and electricity. Alam mo magkano yung cost? 180 billion ang loss. Ng gobyerno. Pero meron ako idea doon. Yung atras ng gobyerno, siyang abante ng tao. Kasi yung 180 billion, babalik sa palad ng tao. At yun, nasa palad niya, gagastahin niya yun. Yung what you call velocity of money. Iikot pa rin. O ngayon, nawalan ka na 180 bilyones. Ginamit ko pa yung diskurso ni Senator Ping Lacson. Na kung ang gobyerno sa custom pa lang nawawala na ng 800 billion sa korupsyon. Kung matabas ko yung korupsyon ng 200 na lang. Halimbawa, pinakamahina ako ng airport. May 600 bilyones pang nawawala. Yung 200 na na-save ko sa korupsyon, laban sa korupsyon, na hindi ko na perfectong gobyerno, na offset ko na sa 180 ko. Yun yung plano na yun. Kaya hindi ko kailangan sagutin yung banat kung ako'y naging presidente. Hindi ko masasagot yun kasi hindi naman nangyari. But just stating a fact that I made mention during the campaign in 2022 as a matter of promise, and one of my economic policy na gagawin ay 50% tax cut sa kuryente, 50% tax cut sa krudo. Ganon yung with calamity or not. Bakit? Ang malalim na dahilan ko doon is to compete with FDI or what you call foreign direct investment. Bakit? Kaya tayo tinatalo ng Vietnam, ng Indonesia, at iba pang mga kapitbahay natin sa Asia. Ang mura ng kuryente nila eh. Kaya yung FDI, o ibig sabihin, nagtatag ng pabrika which produces jobs. FDI produces jobs. And there are two types of investment to our country. The soft one, who can fly in and out anytime, or the FDI, which produces more certainty and economic growth that provides jobs and opportunity. Ayun yun. Para i-compete ko unti-unti. Kumbaga, mangangalawit ako sa Pacific Ocean, no? Na, alika Todits, dito na kayo, mura kuryente sa amin, mura crudo sa amin. Kaya meron yung upside, ang laki ng upside nun.
Ayun yung pangako ko nun. Kaya hindi ko na kailangan sagutin. Kasi olats naman ako eh. Kaya hindi ko masabi ko ako presidente. Walang ganon. Yorme, sa foreign policy, anong masasabi mo naman sa current foreign policy ng administrasyon? Kasi may Chinatown ka Oh. sa Maynila, sa Binondo. Ano sa tingin mo itong Wala akong xenophobia magagawa. na nangyayari ngayon? Wala naman bisa ang salita ko eh. Kasi local politicians ako eh. It doesn't care. I mean, what's the point of saying something like that because it is not within your jurisdiction and control? But as far as Manila is concerned, no? Sa Maynila, lahat welcome. Ang hindi lang welcome, Tolonges. Yun. Now, ang Tolonges, mapa Pilipino, Manileño o Banyaga. Pare-pareho ang approach natin sa kanila. Pag sila'y nagkamali, that's another story. Pag sila'y gusto maghanap buhay, naku, welcome na welcome sila sa Maynila. Red carpet. Oh. Mayor, kanina napag-usapan na rin yung about sa COVID. So may gusto ko lang ako tanong na at sinabi nyo rin na napakahirap nung dinanas talaga nung COVID na yan at alam naman ng buong Pilipinas yan. Yung panahon ng COVID at panahon ngayon, yung utang ng Pilipinas noon, nung panahon ng COVID is nasa halos 4 trillion lang kung di ako nagkakamali. Sa buong termino rin po yun ni Pangulong Duterte. Sa panahon mo ngayon, is nasa halos 8 trillion na pong naidagdag sa utang ng Pilipinas. Pero kagaya ng sinabi nyo, mas mahirap ang nangyari ng COVID kaysa ngayon. Ano pong magiging komento nyo dyan? No, alam mo, marami tayong inutang ng COVID Gusto ko lang din itama. Baka lang hindi natin napapansin. Hinango din yun ni President Marcos. At ginawa yun ni PRRD para iraos tayo. Ewan ko ba bakit issue ang utang ng gobyerno? Hindi ko alam I don't know. Baka mali ako but still I continue to believe ang gobyerno ay hindi savings bank. Kapag nakakarinig kayo ng leader na I don't want to offend anybody but I just have to state a fact. Hindi para mag-impok ang gobyerno, lokal o nasyonal, ng salapi o buwis ng taong bayan. Hindi yun sinadya, hindi yun ipinagkatiwala ng taong bayan sa mga leader at tagapagpatupad ng mga programa sa atin, yung pera na yun para ilagay sa bangko at patubuan. Dan di po ako naniniwala. Kahit sa Plaza Miranda, tatayo po ako. Ngayon, masama bang umutang ang gobyerno? Hindi rin. Hindi rin po. Amerika, mayaman. Super yaman. Amerika, malakas. Malakas. Super lakas. Israel. And so on and so forth. Europe. Nagkanda-baon-baon sila sa utang. Kasi you need to stimulate the economy. A peso spent today is better to spend, a peso earned today is better to be spent, better to spend today than the same peso that you're going to spend tomorrow. Because natural, ng inflation. Na yun? Mura na yun. Kaya ako naniniwala, whether President Ferdinand Marcos Sr., President Cory Aquino, President Ramos, Erap, whoever, all the presidents, this is part of governance. Normal yun. Ang masama, siguro baka mali lang yung pagtingin natin kung paano natin tatanong. Ginamit mo ba ng tama? Yun. I think doon siguro Hindi, tayo kasi- magtanong, di ba? Sa tingin mo, Tayo nagamit ng tama, Yorme? Ibig sabihin, wala tayong ituturo, lahat tayo manonood, tama ba ang paggasta ninyo?
yung paggasta nyo ba'y bumalik sa amin bilang mamamayan? Kasi kami rin na magbabayad niyan eh. Naturally. Through taxes eh. O, yun. O, kaya doon mo pinapapanagot yung mga leader. Kaya Yorme, Yorme, napapasana all yung mga nanonood. Sabi Bakit? nila, parang yung Maynila lang daw ang ang kasi nga mayor sa nag-ROI. Maynila, kung presidente siya ng Pilipinas, iba na dapat. Hindi kayo nakinig sa amin eh. Sabi, Hindi, makikinig kayo sa Manateros eh. Hindi, kasi ganito yan. Ito punto ko lang dito. Si Yorme, hindi siya political vlogger. Huwag natin siyang kuhanan ng pampolitikang nasyonal. Siya ay mayor ng Maynila. So dapat Maynila ang focus niya. Kung hindi niya ginawa ang trabaho niya sa Maynila, asahan mo lahat kami babanat. Ginagawa naman niya yung, kaya nga tinatanong namin siya sa programa sa Maynila, na maaaring may matutunan yung ibang lugar. Kasi ang dami na nagrereklamo, yung iba, ang bagal. Kung napansin nyo nga, sa unang intro pa lang ni Yorme, pagkarinig niya na nagkaroon na ng gera, over the weekend, Bilis kilos talaga. sumagot na kagad sila, naggumawa na ng steps. Yung iba hanggang ngayon, wala tayong nakikita. Bakit? Ibig sabihin, kaya nagagawa ni Yorme. Ngayon, pag dumating ang panahon, siya tatakbo uli as a national. Aba, iba na tanong namin sa kanya. Pang national na. Ngayon, pang Maynila muna. Kaya maganda siguro, tanongin natin yung mga taga Maynila kung happy ba sila kay Yorme. Dahil yun lang naman ang responsibilidad ni Yorme, yung mga taga Maynila. Pero, napansin kasi namin, sinasabi ninyong nangungutang, kaya hindi napansin ng taong bayan yung utang ni Pangulong Duterte kasi nagastos ng tama. Etong utang ni Marcos, nawala ang utang. Kasi ano yan nangibabaw kasi dyan yung ating pagkadismaya, galit at inis na nangyari sa flood control. Totoo naman. Ako Inis ka rin naman doon, ano? Oo, pare. Walang biro. Alam mo ito kwentuhan lang naman. Kahit kami mga kapwa-kapwa politiko, nasuka kami. Nalusutan kayo kayong mga mayor Wala nang sugar coating. Masusuka ka Hindi talaga. ka nasusuka pag kausap mo si Abante. Hindi ko naman nakakausap Hindi mo yun. nakausap. Hindi, alam mo, masusuka ka talaga, mayor ka, pero nalusutan ka ng mga congressman. O Not in pinalusot. my time. Ngayon, wala nang ganyan, Yorme. Well, I hope so. I hope so. Dahil I will not tolerate. I will not. Karumal-dumal eh. Willing ka bang i-share itong kumbaga success story mo sa Maynila sa lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas? Ang tanong ko, willing ka ba magpatawad? Yun lang. Kasi yun ang unang step eh. Ito totoo. Masakit ang sinabi niya sa akin ng mga ito nung kampanya. Hindi mo malalamon. Hindi mo makakain yung mga salitang sinabi sa akin. Iba nga kasama natin, nandoon na eh. Tanong, kaya mo ba magpatawad? Kasi binoto ka ng tao para maglingkod, hindi para makipag-away. Ako, tagal-tagal na rin naman ako sa pamahalaan. 30 taon na ako halos. Isang taon na lang halos. Magte-30 years na ako sa public service. A few years from now. Konsehal pa lang. Darating ang oras na ipagtatanto-tanto mo rin ang sarili mo. Ipangingibabaw ko ba yung personal kong damdamin, yung hapdi na nararamdaman ko sa nangyari sa nakaraan, sa pwede kong mangyaring maganda sa kasalukuyan at kinabukasan. Kasi kung may share ko, yun ang ginawa ko kasi. Humingi naman ng tawad eh. Hindi naman tayo yung lumapit. Nung lumapit na, pinatawad ko naman. Tapos yun, tama ka Banat. Ginagawa pa ba nila yung ginagawa nila dati? Ako, Gatmare, siyempre, ipagmamalasakit ko yung kapakanan ng utaw. Pag may nalalaan kayo na, o nalalaman kayo na abisuhan nyo lang ako. Bukas sa bukas, hukain ko lulublob ko sila ron.